Fives, meron kang, Yung ano? Fives, meron kang ano, number 10, Pre-Advent Judgment, Meron PDF. ako. Tingnan Yun, mo nga. yun na lang? Yung sa, ano, sa Radical, Oh, oo, meron ako. yun na lang. Oh, sige ka. Luwena pa, cancelin ko muna to. Meron siyang 43, ano, slides. Kamusta po kayo, Sir Epi? Hi, Brother Ariel. Diyan Okay. po ba kayo sa Masbate? Nandito ako sa Masbate ngayon. Meron tayong konting problema sa internet, kaya medyo na-delay. Pero in few Punta ako dyan seconds, mamaya sa Masbate. welcome na welcome ka. Oh, oh. Kita niyo ba ako dyan? Sige po. Wow, ang sarap-sarap naman. Isang piling lang. Huwag na isang buwig, Isa. isang piling na lang. Pakita Okay. naman natin to. Nakita ko yung pre-advent eh. Kanina. Oh, yung, Ito, sir, Alam ko maganda yun eh. oh. Saglit pero, lang. naman, eh, Magandang gabi dyan sa Amerika at magandang umaga dito sa Pilipinas habang hinahanap ni Kuya Piper yung ating PowerPoint. Isa sa mga napakahalagang katuruan sa Bible na dapat malaman ng bawat anak ng Diyos kasi karamihan ng tao, kahit naniniwala tayo sa Diyos, pag narinig natin yung hukom, iimbestigahan tayo. Lahat ang tendency ay talagang matatakot kasi iimbestigahan nga tayo eh. Lahat ng sino mang taong iimbestigahan ay magkakaroon ng takot. Kaya ang prayer natin, uh, ang tawag ito, ang goal ng ating study na ngayon, paano natin maiugnay itong investigative judgment sa magandang balita ng kaligtasan para matanggal yung takot natin at magkaroon tayo ng pag-asa, buhay na pag-asa sa ating mga pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. So, dalangin ko na patuloy na patnubay ng banal na Espiritu ang siyang ating maranasan at ang bahaging ito, ang paksang ito ay maibahagi rin natin bilang mabuting balita ng paghukom. Okay na? Okay na. Bakit na left yung iba? Ayan. Ay, hindi yan. Sandali. Ha? Hindi yan. Yan yun, Kuya Pipes. I-atras mo ng isa. Yan. Okay na. Sige. I-advance mo ng isa. Yan. Okay. Pwede na? Okay po. Naka-pray na tayo. Oo. ano po Okay. nakita ko? Paka-record lang, Brother Lo, no? Parang tuloy-tuloy yung recording. Okay na? Oo. O sige. Mga kapatid, tayo mag-uumpisa ng ating pag-aaral. Ngayong lahat ay aking minabati sa pangalan natin ni Panginoon Jesus. Nawa ang ating paksang ito na pag-aaralan ay sa magitan ng gabay ng Banal na Espiritu, maiugnay ang paksang ito, ang katuruang ito, yung hukom investigatiba. Lahat ng tao na makakapakinig ng hukom ay magkakaroon ng takot talaga sa puso at sa isipan. So bilang mga anak ng Diyos, by the grace of God, pag-aaralan natin ito, paano ito maiugnay
na kasama pala itong hukom sa ating katiyakan ng kaligtasan. Ano? So, Kuya Piper, next. Yan. Sa ating traditional approach, ang turo natin ay parang ang dating sa mga tao, kung Kuya Pipe, sino nga yung isa sa mga giants dyan na umalis ngayon na sikat sa YouTube na Si bulabog. Ryan Day. Ryan Day. Oo. So isa ito sa mga atake niya na investigative judgment. So tayo ng mga Kristiyano, at least sa Seventh-day Adventist, mabilis tayong magulantang pag merong mga giant or superstar, mga malalaking tao na gumagawa, mga tele-evangelist ng Adventist, tapos biglang umalis, gagawa ng mga messages laban sa mga doctrines na ating ibinabahagi. Nagugulantang tayo, parang, ganun na nangyari? Huwag tayong maganon kasi, mga kapatid, bago tayo magpatuloy, pwede, sinong available dyan, pwede pabasa ng 1 John chapter 2 verse 19, kung sino man ang meron. 1 John chapter 2 verse 19. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. 1 John chapter 2 verse 19. First John chapter 2 verse 19. Oh, Tagalog English, po. Tagalog tsaka English. Sige Sige, po, Brother English Ariel. po. English po muna po, English. Sige. Sabi po sa Tagalog, silang pinangakuan. Silang pinangakuan nila ng kalayaan, gayon sila'y Parang, mismo mga alipin ng kabulukan. parang Sapagkat hindi yan, sino man... Ariel, First John chapter 2 Ay, sorry po, 19. sorry po. verse First 19. John, 2:19. ito po, sorry po. 2:19. Sila'y lumabas sa akin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana sila'y kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginagawa nilang maliwanag na sila'y lahat ay hindi kabilang sa atin. English. Ako naman yung English Ah, They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us, but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. yan. Mga kapatid, pag dito sa pulutong natin, sa grupo ng Panginoon na kanyang napag-aralan na natin, na itong Advent movement, ay tayong pinagkatiwalaan ng Panginoon para ma-restore itong mga mensaheng magaganda tungkol sa kaligtasan na niyurakan ng malit na sungay for 1,260 years. Tapos, ang kaaway kasi si Satanas, magpapadala yan ng lahat. Magtsatsaga yan, mag-aaral ng mga theology natin. Tapos pagdating ng panahon na hinug na sila doon, kilalang kilala na sila, saka sila lalabas. Ito yung sinasabi ni John na sila ay lalabas dahil hindi talaga sila sa atin. So warning lang, paki pasa na pag merong mga kahit sinong malalaking tao na aalis, huwag tayong magulantang kasi sinabi na ng Bible yan. Talagang aalis sila dahil hindi sila sa atin. Sana maliwanag po yan sa atin. Tsaka yung mga pag-aaralan natin, kung ano yung sinasabi ng Bible. Kung tayo ay nasa current events, i-check natin sa Bible. Huwag tayong sunod-sunod ng current events na hindi tayo naka-ugnay sa Bible. Kasi lahat ng nangyayari yan, pinahayag na ng Panginoon yan eh. Walang gagawin ng Panginoon na anumang bagay na hindi niya pinahayag sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Amos chapter 3 verse 7. So yung mga pangyayaring ganyan, may lalabas tapos sisiraan yung mga teachings, huwag na tayong manibago. Ito ay talagang mangyayari yan dahil sinabi nga ni John na hindi talaga sila sa atin. So ituloy na natin. Tanggapin din natin, mga kapatid, na sa kabila ng pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng mga mensahe, yung approach natin ang may problema.
Kaya doon sa approach natin, yung traditional approach natin, parang binibigyan natin yung tao na yung layunin ng investigative judgment, nandiyan sa gilid, nakikita nyo, di ba? Na parang doon pa lang titingnan ng Diyos kung sino ang magiging qualified para maligtas o pumunta ng langit. Ang accusation nila dito, kasama na yung Ryan na lumabas dyan, na hindi daw umuugnay sa katotohanan ng salvation by grace or justification by faith. So ngayong gabi, by the grace of God and through the leading of the Holy Spirit tayo mga kapatid, maging serious tayo sa ating mga pag-aaral. Titingnan natin ito kung talagang itong judgment na ito nakaugnay ba sa mensahe ng kaligtasan o hiwalay siya. Okay? Next, Kuya Pipes. Pag pinag-aralan natin yung Book of Daniel, meron siyang 12 chapters and 357 verses. Na Book of Daniel, nahahati yan sa dalawa. History at prophecy. Yung history, chapter 1, chapter 3, 4, 5, 6. Pero yung prophecy, chapter 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung iba sa inyo nakapag-aral na ng mga prophecy ito sa Daniel in details. Ano? So ngayon, pag ginamit natin yung tinatawag na hermeneutic principle of parallelism, makikita natin yung sa Daniel chapter 2, yung nakita ni King Nebuchadnezzar na image na iba-ibang bato. Yun ay tumutukoy sa mga kaharian, yung mga ancient king empires. Tapos dito sa chapter 7, si Daniel naman na nakakita ng pangitain, merong leon na may pakpak na ang kamay ay nasa lupa, yung isa nakalutang sa hangin. Nakita niyo naman yung images dyan, no? It talks or deals with the same object. Yung lion na yan na may pakpak, ano din yan, yung Babylon, tapos Medo-Persia, magkasunod-sunod. Iba ang picture, pero isa lang ang tinutukoy. Kasi nga, progressive yung presentation ng Daniel. Mula siya sa literal, geographic, physical Israel against Babylon or Babylon against Israel, hanggang papunta na siya ng spiritual. Pagdating ng chapter 8, makikita niyo yung transition mula sa bato, papunta sa mga mababangis na hayop. Ngayon, sa chapter 8, ang hayop na pinapakita doon sa pangitay ni Daniel ay mga hayop na ginagamit sa paghain doon sa tinatawag na sanctuary services. So makikita natin yung theme ng Daniel about sanctuary, kung paano pinapakita ng Panginoon ang kanyang panukala ng kaligtasan. So ngayon, dito sa chapter 2, yung bato na pumukol sa estatwang ito at nadurog yung estatwa, yung judgment dito sa chapter 7, dito sa baba, at yung cleansing of the sanctuary, ang overall nito mga kapatid, tumutukoy lang talaga ang Book of Daniel, yung prophecy ng dalawang kaharian. Ang kaharian ng sanlibutan, yung apat na yan, they belong to one kingdom, the kingdom of this world that will come to an end, will be destroyed forever. Yung bato sa chapter 2, judgment sa chapter 7, and cleansing of the sanctuary sa chapter 8, it belongs to another kingdom, the kingdom of God, that will stand forever and will not be destroyed. So ngayon, ang gusto ng Panginoon, dahil meron tayong freedom of choice, pipili tayo anong kingdom. Kasi yung kingdom na yan, the kingdom of God that will stand forever, will not be destroyed, inihanda talaga niyan para sa atin before the foundation of the world. So yan, dito sa prophecy, makikita na kagad natin yung good news. Hindi lang ito mga picture ng mga nakakatakot na mga halimaw, kung hindi yung tinutukoy ng katotohanan ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan ni Kristo, na tagumpay ang Diyos at ang kaaway ay ni isang bahid ng tagumpay ay walang nakamtan. Lahat mula ng umpisa, ang gera doon sa langit, Revelation chapter 12 verse 7, walang kahit isang katiting na nakatikim ang kalaban ng tagumpay. Okay? So, punta na tayo doon sa judgment. Next, Kuya Pipes. Iba pala itong ano. Okay, anyway. So, nakita niyo yung successive world kingdom sa chapter 2, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. Pagdating sa chapter 7, ibang picture, pero it talks about the same
kingdom. Ngayon yung bato, yan yung si Jesus. Pagdating sa chapter 7, itong Jesus na ito, the pre-incarnate Christ, pumunta siya sa Ancient of Days. Yan yung si Father. At nagkaroon ng paglilitis, nagkaroon ng hukom. Ang pagtanda natin mga kapatid, ano? Ang paglilitis na ito, yung hukom na ito, is not bubuksan yung aklat para titingnan yung record natin. Si Kristo ang magre-represent, kaya like the Son of Man, makikita nyo dyan. Chapter 7 verses 11, 12, 13. Na yung Son of Man, parang like Son of Man, pumunta sa Ancient of Days. Binigyan siya ng kapangyarihan, ng kaharian. Okay, so Son of Man given a kingdom. Books were opened. Tingnan nyo mga kapatid yung dito sa chapter 7. Yung books are open dyan, dyan tayo liniling lang ng kaaway na parang bagang tayo ang haharap doon sa judgment. Pag binasa mo yung context noon, si Jesus, like the Son of Man, with the clouds, siya yung pupunta sa Ancient of Days. Anong layunin? Kukunin niya yung kingdom. The Son of Man given, bibigyan siya ng kaharian. Okay, so itong bato na lumaki, si Jesus, it represents actually the kingdom of God, which is everlasting power or dominion, will not pass away and shall not be destroyed. So dito pa lang sa introduction ng Daniel, makikita na kagad natin yung successive world kingdoms na sila ay mawawala at ma-establish forever yung kaharian ng Diyos. Okay? Next, Kuya Pipes. Ayan. So dito sa pag-aaral natin sa investigative judgment, kung pwede nyong i-screenshot itong slide na to kasi tatlong bagay na napakahalaga. Una, yung number 1. Pag pinag-usapan natin yung hukom, judgment, meron niyang tatlong three phases or three stages. Kahit saan ka pumunta dito sa mundo na meron kang kaso, mag-uumpisa yan sa trial. So depende sa narinig ng judge doon sa witness between the accused and the accuser, magde-decide yung judge. So doon sa trial, chapter 7 verses 9 and 10, ang magiging decision ng judge nandun sa verses 21 and 22. So dahil nag-decision na yung judge, i-execute yun. Titingnan natin, pwedeng pabasa ng Daniel chapter 7 verses 26 to 27. Ngayon, yung him dyan, yan yung little horn sa verse 26. Tatanggalan siya ng kapangyarihan. Yung mga nakikinig, kung may Bible kayo, habang binabasa ni Kuya Piper o ni Brother Ariel, sundan nyo din para makita nyo mismo yung direct from the Word of God. Kasi meron tayong mental attitude na alam na namin yan, Daniel chapter 7. Pero iba pag makita uli natin yung Word. Pwede pabasa kung sinong ready? English ako, si Brad Ariel sa Tagalog. Sige, oh. Daniel chapter 7, verses 9 and 10. I beheld till the thrones. Ha? Tayo sa 26 and 27, yung execution. Execution, ha? Okay. Ah. 26 and 27. But the judgment shall sit, and they shall take away his dominion to consume. Yung his, Kuya Pipe, sandali lang ha, dahan tayo. Yung his dominion, little horn, yan yung kalaban sa judgment, hindi tayo. Okay, between the little horn and like the Son of Man. Kasi ang judge dyan, si Father eh. Go ahead, Kuya Pipes. Binibigyan lang natin ng highlight. Shall take away his dominion to consume and to destroy it unto the end. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Okay, so nakita na kagad natin mga kapatid, ang resulta ng hukom na ito, ang pabor ay binigay sa mga banal ng Panginoon.
laban doon sa maliit na sungay. Mga kapatid, lalo na sa mga co-workers natin, pag mag-present tayo ng Daniel, ng investigative judgment, Daniel chapter 7, huwag tayong titigil sa verses 9 and 10 na the books were open. Tapos tatalon tayo sa mga ibang mga verses na binuksan. Bubuksan yung mga record ng mga ginawa natin sa buhay. Tapos haharap tayo sa Diyos. Lahat yan tama. Haharap tayo sa Diyos. May mga book of remembrance, book of life, book of record, book of death. Pero hindi yan ang tinutukoy dito sa judgment. Nagiging tayo proof text style ng Bible study. Kaya ang napoproduce nitong investigative judgment bilang mga presentations natin as traditional approach, kasama na yung kung sino nag-aatake ng teaching na ito, lumilitaw na sila ang tama. Kaya matuto tayong tumanggap na may mali yung ating approach. Hindi tayo haharap sa Diyos para titingnan ng Diyos yung record natin kung qualified tayo or disqualified tayo sa langit. Sana makita natin yan mga kapatid. Tandaan natin na yung result, execution ng judgment is in favor of the Most High. They will possess the kingdom of God. The kingdom that will not be destroyed. In favor of the Sa saints. paliwanag yan sa atin. Para tuwing nagbibigay tayo ng Bible study, good news ang dumarating sa message ng investigative judgment sa halip na takot. Kasi traditionally, pag present natin ito, we produce more fear than faith. Kaya hindi natin din naririnig masyado ito sa loob ng simbahan. Kasi nakakatakot nga eh. Ikaw, kung takot ka, pagbibida mo ba yung pagtakot mo? Siyempre hindi. O yan napakalaga, number 1, na ang judgment merong 3 phases: trial, verdict, and execution. Kung may chance kayo mga kapatid, basahin yung whole chapter ng judgment. Sino ang involved doon sa judgment na yon? Wala kang mababasa doon na tayo. Ang papel lang natin doon sa judgment ng chapter 7 hanggang sa verse 27 ay magmamana ng kaharian ng Diyos na tatayo magpakailanman. Galing niya. Yan lang ang papel natin. Oh. Wala na tayong ibang papel kung hindi magmana ng kanyang kaharian. Pag matakot tayo dyan, pagkatapos nitong Bible study natin, magpa-schedule na kayo sa mga doktor ninyo kung anong nangyayari sa mga utak natin. But in the name of Jesus Christ, dapat makita natin ito, that the judgment was given in favor of the saints of the Most High. Amen. Okay? Tuloy tayo. Number 2, yung tinatawag na objective facts of the judgment. Pag sinabing objective fact, mga pangyayaring totoo na nangyayari sa atin kahit wala pa tayo. Example, ako ay pinanganak dito sa Masbate noong September 4, 1965. Bago pa ako ipinanganak, meron ng Masbate. Ang tawag dati noon, Masbate Province. Ngayon, Masbate City na. Hindi ako nabuhay dito at kaya nagkaroon ng Masbate. Meron ng Masbate at panukala ng Panginoon na dito ako mabuhay sa Masbate. At sa oras na ito, kung saan ako ipinanganak, dito rin ako magbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan na nakaugnay sa hukom na ito. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay natin, nakasulat na yung programa ng Panginoon. Yan yung objective facts or truth. Pero dito ngayon, titingnan natin objective facts of judgment. Pabasa natin kung merong Tagalog sa Romans chapter 5 verse 18. Tagalog at English kasi baka meron tayong mga hindi nila ma-pick up yung Tagalog kagaya sa may mga sa Mindanao. So babasahin natin dalawa. Nawala yata si Brother Ariel. Nakabalik siya. Meron Diyan. po, meron na po. Meron na po. Diyan na siya. Oo. Babalik nito Ariel. Sige. Romans Apo. chapter 5 verse 18. Bali 5:18 po, ito po. Sabi, kaya't kung paano sa mamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa pagdurusa. Gayon din sandali. naman sa magitan ng Sandali, Brother Ariel. Alala lang tayo. Sige po. Sabi dito, sa magitan ng kasalanan ng isang tao. Ano nangyari?
dumating. Ano yung verb tense doon? Past tense. Past tense. Past Dumating. tense. O Dumating. dumating. So past tense. Yan ang objective truth natin, ang kalagayan natin doon kay Adam. Gayon din naman, patuloy tayo, Brother Ariel. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Kita nyo? Kung ano nangyari kay Adan, involve lahat ng tao sa hatol. Pero Huwag dahil natin dumating si Kristo, yung isang tao na si Kristo, yung kanyang katwiran ay dumating bilang kaloob sa ilang tao din. Sa Lahat. 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 So ngayon, kaya wag nating sisisihan ang Diyos na sana lang pinigilan na lang ng Diyos si Satanas para ito naman siya kasala, nadamay tuloy tayo. Kung ganyan yung mental attitude natin, sisihin din natin ang Diyos kay Kristo na yung kanyang katwiran dumating din sa lahat ng tao. Tsaka Kuya Epi, kadalasan po sa Bible study, ang lagi sinasabi ng tao, sana noong pa man, dinistroy na ng Panginoon si Satanas. Parang hindi na tayo nadamay. Parang ganun po lumalabas kadalasan ng ano. Kaya nga, kung mga kapatid, kung dinistroy ng Panginoon si Satanas noong pa man, hindi na tayo mag-i-exist ngayon. Ang good Tama news po yun. dito, yung buong good news dito sa Romans chapter 5 verse 18, kung anong nangyari sa atin kay Adam, binaliktad ng Diyos doon kay Kristo. Yung kanyang katwiran ay dumating sa lahat ng tao. So wag tayo maging prejudice sa mga ibang denomination, mga ibang believers. Kasi ang righteousness, ang source of righteousness na nagliligtas sa lahat ng tao ay iisa lang. Through the righteousness of one, that is Jesus Christ. The gift of justification unto life dumating sa lahat ng tao. Amen. Involved si Adan dyan. Kita mo? Si Adan na yung pasimuno ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Pero doon sa katwiran ni Kristo, kasama si Adan. Pero ang nangyari dyan, yung verb tense ng word, dumating. Yan ang tinatawag na objective Dumating. of the judgment. So judgment against sin sa atin doon kay Adan, hatol sa kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng isang katwiran ng isang tao, ang kaloob ng katwiran na magdadala ng pag-aaring ganap tungo sa buhay ay dumating din sa lahat ng tao. Amen. So ibig sabihin, Kuya, nandoon na merong bad news pero merong good news na dumating. Oo. Kaya lang, ang iingatan natin dyan, merong isang bagay dyan kay Kristo na wala kay Adan. Yung tinatawag na kaloob. Patingin nga, kay Brother Ariel. Sa English? Sa English, okay. Sa English. Okay. English. Ano yung English? Nawala. Okay. Ako na? O si Brad Ariel? Ito na. English. O sige, ako na. Apo, English. O sige ako. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Ano yun? Came or will come? Came. Dumating Came. na. Came. Sa Tagalog, pang nakaraan. In Bisaya, nahitabo na. Tapos na. Kaya yun ang objective facts or objective truth of the gospel. Ngayon, titingnan natin. Halimbawa, paano yan, Kuya Epi? Ngayon lang ako nakarinig ng gospel ni Jesus Christ. Hindi ko naman alam itong mga judgment. Anong sabi ni Jesus? Halimbawa, ngayon mo lang narinig, tingnan natin kung anong sinasabi ni Jesus tungkol dito sa judgment. John chapter 5 verse 24. 5:24.
Tapos sabi po sa 5:24. 5:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan Oh. at hindi darating sa katulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Hmm. So anong verb doon? Lumipat. Lumipat. Past tense. Oh. Past tense. Ngayon mo lang narinig, pero tinanggap mo, sumampalataya ka, yung ating spiritual status, lumipat na kaagad tayo. Hindi tayo nagbiyahe sa in person. Ang nagbiyahe sa atin, yung ginawa ng Diyos kay Kristo sa kanyang banal na kasaysayan. Ganda. Ay, Sarah. O English. sige lang. Oo. Nagluto ka mo luto? Masunog ito kay luto na. Lutoon mo pa? Joke lang. Thank you, Sarah, ha? God bless. Sige, makakaon na ta. English. Bisaya yan tayo eh. Bicol yung sa amin. Okay. So nakita natin mga kapatid, noon pa English naman. sinabi yan ni Kristo, pero tayo nakapakinig at tinanggap natin yan na may pananampalataya. Lumipat na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay. Mula sa hatol ng kamatayan tungo sa pag-aaring ganap sa buhay. Nakakatakot ba ito mga kapatid? Hindi ah. Hindi na po kuya. Kita nyo? Isa na lang. Huwag na natin tingnan yung Revelation kasi kay personal nyo na yan ha. Isa na lang. Anong mangyayari doon sa cross? Yung ipapako na si Jesus doon sa cross. John chapter 12 verse 31. John chapter 12. 31. 12:31. 31 po, 31. Oo. Okay, ito po sabi. Ngayon, ang paghatol sa sanlibutang ito, ngayon, ang pinuno ng sanlibutang ito ay palalayasin. Yung word libutan hindi yung bundok, tubig, mga dagat, mga tanim. Ang sanlibutan dyan ay tumutukoy kagaya ng for God so the world. Di ba? So dito naman ngayon ang sanlibutan, the world will be judged. Doon yan sa cross. Ang mangyayari kay Kristo doon sa cross, hahatulan ang buong sangkatauhan doon sa cross. At dahil hahatulan yung sangkatauhan na nagkasala, i-execute siya doon sa cross, yung author ng kasalanan na si Satanas ay palalayasin. Wala na siyang karapatan dito sa sanlibutan. Ako natin mga kapatid. Yan Kuya, yung kaya active truth. Kuya, kaya pala dyan sa sanctuary, yung isa pakakawalan, yung isa mamamatay. Di ba no pinalayas yung isang kambing? Yung isang papatayin, yun ay para sa panumbalik for reconciliation. So, dito sa mundo, pag meron namatay, hiwalay. Di ba? Pero sa Bible, ang kamatayan ay magpapanumbalik. So yung kamatayan ni Kristo, pinanumbalik tayo dahil namatay tayo sa at yung kasalanan dadala ng kamatayan, hiwalay tayo talaga sa Panginoon. Pero yung kamatayan ng kanyang bugtong na anak, chapter 5 verse 10, siya yung nagpanumbalik sa atin. Kaya iba yung pamahalaan ng Diyos. Kuha natin mga kapatid? Amen. Yung pakakawalan, yun ay ulitin ko. Yung dalawang kambing, isa sa tassel, isa sa Panginoon. Yung papatayin na kambing, hain para sa pagpapanumbalik sa mga taong nahulog sa kasalanan. Yan yun, ang tawag niyan ay atonement yan. Yung palalayasin ng kambing, yun ang tawag doon ay Day of Atonement. Huwag tayong ma-confuse ha. The Atonement, Day of Atonement.
pag-aralan natin na naman yan. Kasunod ditong investigative judgment. Okay? So sana maliwanag na to sa atin mga kapatid. Kung meron kayong mga tanong, i-reserve nyo mamaya, i-discuss natin. Yung Revelation 12:10, Acts 17, 30 and 31, kayo na magbasa niyan. Okay? Papunta na tayo sa pangatlo. Sa kabila ng magandang balita ng judgment na ito, kasi mali nga yung approach natin, ang kontra nila, katanungan nila, objection nila, kung tayo ay iniligtas ng biyaya lamang at mararanasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya, bakit kinakailangan pa yung paghukom? Kung, number one, alam naman ng Diyos kung sino ang kanyang bayan. At ang hukom ay mag-uumpisa sa kanyang bayan. Bakit mag-uumpisa ang hukom sa kanyang bayan? Kasi yung bayan niya, yung pinagkatiwalaan niya ng mensaheng ito, anong ginagawa ng kanyang bayan. Kaya tayo ang unang haharap ng accounting. Accounting yan, pag nakita itong judgment dito, hindi yan hahatulan sa kaligtasan at hindi maligtas. Accounting, anong ginawa mo sa mensaheng pinagkatiwala ko sa iyo. Kasi watchman tayo ng Panginoon eh. Di ba? Apo. Oh. So, may babasahin muna tayo bakit may tinatawag na bakit mag-uumpisa yung hatol sa kanyang bayan. Basa muna tayo ng dalawang verse ha. Isaiah chapter 42 verse 18 to 20. 18 to 20, Ah, 42, Isaiah 42, 18 hanggang 20 o 18 at 20. 18 to 20. Okay, ito po. 18, Tapos na 19, natin. and 20. Sabi puro dito sa Isaiah 42, 18 hanggang 20. Sabi, makinig kayo mga bingi at tumingin kayong mga bulag upang kayo'y makakita. 19. Sino ang bulag kundi ang aking lingkod o ang bingi na gaya ng Yan. aking sinugo na aking sinusugo? Mm. Sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan at bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon? Verse 20. Ikaw na nakakakita ng maraming bagay ngunit hindi mo ginagawa ang mga ito. Ang kanyang mga tainga ay bukas ngunit hindi siya nakaririnig. Wow. Kita mo? Yan ang context ng may judgment the judgment will begin. Okay? Isa pa, Jeremiah chapter 6 verse 10. Chapter 6, verse 10. 6, verse 10. Ito pong sabi, 6:10. Kanino ako magsasalita at magbibigay ng babala upang sila'y makinig? Ang kanilang mga tainga ay nakapinid at hindi sila makarinig. Ngunit ang salita ng Panginoon sa kanila'y kadustaan. Ito'y hindi nila kinaluluguran. Sinong kausap ng Panginoon dito? Yung mga unbelievers o believers? Yung kanyang bayan. Believers. Bayan nga yan, bayan. Kanya yung bayan. Oo, ang pinakamatigas na ulo, yung sarili niyang bayan. Isa na para maintindihan natin yung sinasabi bakit may judgment sa bayan ng Diyos. Hindi ito qualification ng kaligtasan ha mga kapatid. Ito ay problema ng Diyos sa kanyang mga sugo. Chapter 4 verse 6. Ano po? Hosea Ano po? chapter 4 verse 6. Hosea chapter 4 verse 6. Verse 6. Okay, alam ko na to. 4:6. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinakwil din kita, itatakwil kita bilang aking pari. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, aking ding lilimutin ng iyong mga anak. Sabi ko na nga to eh. So pag sinabi dito, mawawasak ang aking bayan dahil sa kulang sa kaalaman. Kakulangan. Ito ba lack yun? Ilan? Lack of knowledge to. Sapagkat Nireject nila yung knowledge. ano yung lack of anong dahilan ng lack of knowledge?
Because they lack of rejected knowledge. yun, willful and deliberate na ayaw nilang pakinggan ang mensahe ng Panginoon. Hmm. Masyado tayo believe kung ano yung narinig natin sa narinig ng mga magagaling na mga speaker, tinanggap natin. Yung speaker na yun ngayon, umalis sa pananampalataya, gulantang tayo ngayon. Kaya wag na wag tayong magbibigay ng tiwala kahit kay Kuya Epi. Lahat yan, i-check natin. Ang sakit ng mga people of God, lalo na tayong mga adventist, pag magbigay yung mga speaker ng mga verses, hindi natin chine-check. Nakikinig lang tayo, pakinig. Pero yung i-check sa Bible, wala tayong ganun masyado. Kaya yan ang iingatan natin. Lahat Lahat ng sinabi po sa Bible, Kuya. di ba yung mga variants, si Pablo yung nagsasalita, check nila kung yung sinasabi ni Pablo ayon doon sa nasusulat. Mhm. Oh. So yun Tama ang po. pagiging mental attitude natin sa pag-aaral ng Bible at pakikinig ng mga Bible seminars. Kagaya nito, hindi yung nakalagay dyan, Daniel chapter 10 verses, chapter 7, 9, and 10 na tingnan mo na lang. I-check mo yan sa Bible. O kaya kung hindi ngayon, picturean mo, isulat mo, i-check mo uli para malaman mo kung si Kuya Epi ay, o kung kahit sinong speaker, kung tama ba. Okay? Next, Kuya Apo. Pipes. Anong verse? English? Next page. Next screen. Slide. Next Hindi screen. natin pag-aralan yung God knows his people. Ito na? Next slide. Ayan. So dito makikita natin yung 3 phases of judgment. Mag-umpisa yan sa trials. Nakita niyo yung verse 9? Apo. Nakita ko yung word na till, yan ang tatanda natin. I beheld till the thrones. Anong thrones? Yung Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. Yan ang mga literal historic kingdom na kalaban ng bayan ng Diyos. Ngayon, spiritual na yung Babylon. So dito sinabi ni Daniel, nakita ko at nakita ko hanggang ang lahat ng mga kahariang ito ay bumagsak at ang matanda ng mga araw ay umupo. So dito sa trial ng case ng hukom, umupo yung judge, si Father. At nagkaroon ng politis, binuksan ang aklat. Hindi dahil imbestigahan yung mga pangalan natin. Kung hindi pakita niya kung ano ang ginawa ng kalabang Little Horn. Kaya sa verse 21 and 22, nakita ko yung sungay mismo na nakipagbaka sa mga banal. Siya ay nanagumpay sa kanila hanggang ang matanda ng mga araw at Ay dumating. ang paglilitis, ang hatol ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan. So yan yung desisyon. Gayon na yung verdict. Ang hatol, nagkaroon ng hatol, kinuha ang kanyang kapangyarihan ng malit na sungay. Ito ay pinulbos at giniba na wala ng pagbangon. Kita nyo? Yan yung sa kalaban, yung Little Horn. Sa bayan ng Diyos, the kingdom, dominion, and greatness of the kingdom under heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. Amen. Kuya, Ewan ko ba? excuse lang. Go ahead. So, ibig sabihin, Kuya, dito sa binabasa natin, sa makaluma kong maluma kong naintindihan sa Daniel. So dito, lumiliwanag ngayon sa akin, Kuya, na ang kinakausap dito ng Diyos na matanda sa araw, na sang-ayon kay Daniel na nakikita niya, na pinasulat sa kanya, ay ang labanan ito ng maliit na sungay at ng Diyos. Ganun po ba Correct. yun, Kuya? Ang labanan nito sa pagitan ito ng Little Horn at ng Diyos, hindi sa pagitan ng bayan ng Diyos. Kasi bayan nga yung Diyos ang binaka ng Little Horn. Di po ba, binaka yun eh. Therefore, ang Diyos naman, binaka rin niya yung Little Horn. Tama po ba Nakita yung niyo, mga understanding kapatid? ko, Kuya? Tama yan, Brother Ariel. Ang kaya Amen. pinag natin ito kasi tuwing Amen. magpe-present tayo ng Daniel,
dahil ang ating orientation ay proved text sa mga debate, pumasok tayo dito sa judgment ng chapter 7, itong verse 10, at binuksan ang mga aklat. Pagpasok natin dito sa bukas ng aklat, isisingit natin sarili natin na iimbestigahan ng Diyos yung mga record ng mga ginawa natin. Wala yan sa context. Kaya yung mga accusation ng mga ibang pananampalataya, tama. Puro tayo prove text, wala tayo sa context. Ngayon, tanggapin natin na may mali tayo kasi hindi tayo gagaling hanggang hindi natin tinanggap na may problema tayo. Aminin Kasi natin na may magpakailanman- pagkakamali talaga. Oo. Magpakailanman, yung iniisip natin na parang tama at hindi nakaugnay sa Bible, hindi pa rin yan magiging tama kahit sa tagal ng panahon. Parang lang. Oo. So, isa sang guni, lahat ng ating mga turo, lahat ng ating approach, titingnan natin sa pretext, context, historical setup, ano ang tinutukoy dun. Never na tinutukoy ang mga banal dito na laban sa hukom. Ang kalaban dito ay ang maliit na sungay, represented naman ang yung bayan ng Diyos doon sa parang anak ng tao na nasa ulap. Si Jesus yon, si pre-incarnate Christ na nakita ni Daniel. Maliwanag po ba yan mga kapatid? Amen. Oo. So, okay, so kung okay na to, 3 phases ng judgment, tuloy na tayo Kuya Pipes. Itong mga halimaw na ito, gustong malaman ni Daniel kung sino talaga itong yung katotohanan ng 4 na halimaw. So nandiyan yung highlight dyan, yan yung historical literal Rome, yan yung nagre-represent ng little horn at merong judgment. Tuloy natin Kuya Pai. No. So in-explain na ngayon sa verse 23 na yung ika-4 na halimaw, yan yung ika-4 na halian. Kaya wag tayong mag-dwell masyado doon, puro halimaw. Doon tayo sa interpretation. Ano? So pagkatapos niyan, merong uusbong. Yan. Doon sa halimaw na yun na ika-4, merong uusbong na maliit na sungay. At yun, ang maliit na sungay na yun, kakalabanin niya ang banal, siya ay mananagumpay, pero hahatulan siya. Nakuha natin, mga kapatid, dito sa verse 26. Hahatulan siya, ang kanyang kapangyarihan ay kukunin, sisirain, at gigibain magpakailanman. Yun yung defeat ni Satan that he will never recover. Okay? Kaya dito sa verse 27, ang execution ng judgment na ito, ang mga banal ng kataas-taasan, sila yung magmamana ng kanyang kaharian. Amen. Okay? Kuya Pipes. Pag may question kayo, isulat nyo lang, kagaya ni Brother Ariel, tanong agad para diretso. So yan na yung mga characteristics ng little horn. Number 1, umusbong siya pagkatapos ng 4th beast. Pangalawa, itong little horn na ito, among the 10 horns. So hindi siya plus 1. Doon sa 10 horns, umusbong siya. So hindi 11 horns, 10 pa rin, pero umusbong siya. Ang 11 Number siya. 3, hindi, walang 11, 10 lang. Yan po. Out of that 10, umusbong sila. 10 pa rin sila. No. Ibig sabihin, nanguna siya doon sa 10 sungay na mga sikat, mas sumikat siya, mas lumaki siya. Okay? Kasi Pero baka okay pa rin sabihin, po. Pero kuya, okay pa rin po ba yung paliwanag natin na yung 3 talaga nabunot para lamang siya ay makaumang, yung makasulpot? Andiyan no pang-6? ano yun? Hindi ko... Nandun siya sa pang-6, yung sinasabi ni Brother Ariel. Di kasi Nandun ba sabi nyo pang-6. kasi 10 siya, mananatili siyang 10. Ano po no? Kung sa 10, tapos ang nakalagay po sa history natanggal talaga, nabunot talaga yung sangay sa Daniel, nabunot talaga yung 3 at saka sumipot yung maliit. Nandun Opo, di po number ba 6. no? Yung... Hindi.
Sumulpot muna yung maliit at binunot niya yung tatlo. Lumitaw muna Hindi yung yung binunot yung tatlo. Mm-mm. Ibig sabihin, dumating na talaga yung maliit na sungay, Okay? saka niya binunot yung tatlo. Correct. Kasi nakipaglaban siya sa mga Aryan. Okay, sige Mm. po. Salamat po. Oo. So, yan yung mga karakteristik. Kaya dito, bagsak na kagasit tayo sa Epifanes. Kasi hindi naman tayo ko si Epifanes dito sa number 10 for 1,260 years. Kasi itong maliit na sungay na ito, hindi ito individual. Ito ay sistema. Kagaya ngayon, di ba namatay yung Pope tapos nagluluksa yung buong mundo? Lahat sumasabay ngayon, sumusunod. Meron pa mga Adventist sumusunod din kung anong nangyayari. Tama lang yung sumusunod tayo doon, pero siguro mas ating shepherd that because we follow. Nakuha natin mga kapatid? Opo. Kumisa na-divert yung mind natin eh. Sa halip na si Jesus yung susundin natin, may sinusundan pa tayo. Yan ang tinatawag na spiritual adultery. Yes. Okay yung Spiritual nakikiramay tayo sa mga matayan. Oo. Pero pag ang mga sitwasyon yan ay hindi tungkol sa Diyos, wala tayong business with the devil. Maliwanag po. Wala natin pakialam sa kanila. Opo, okay. Oo. Okay. So, na-identify natin yung little horn. Next, Kuya Pipes. Yan, yung number 6, umusbong siya sa pang-apat na kaharian after that. Okay, so ituloy na natin to kasi na-identify na natin yan. Next. Sana kuya, isend nyo po sa amin yan. Oo. Okay, so reviewin natin yung verses 9 to 11. Hanapin natin yung sarili natin kung nandito tayo. Ha? Babasahin ko. At nakita ko hanggang ang mga luklukang ito ay itinapon o ibinagsak. At ang matanda ng mga araw, ang kanyang damit ay kasing puti ng niebe. Dinescribe dito yung Ancient of Days, si Father. Pagdating sa verse 10, yung apoy dumadaloy mula sa kanyang tukan. Maraming libo-libong nandoon umaten Naglilingkod sa kanya. at nagkaroon ng paglilitis, binuksan ang aklat. Wala tayo dyan ha. Pagbukas na yan, nakita ko dahil sa tinig, na malaking tinig na salita na kung saan ang maliit na sungay nagsasalita. At nakita na ang halimaw ay Pinaslang. Napatay. anong ginawa sa halimaw? Napatay. Napaslang. Pinapatay. Ang kanyang katawan giniba Ay winasak at ibinigay upang sunugin sa Saan apoy. galing yung apoy na yun na pinagtapunan? Oo. Saan galing itong apoy na pinagsunugan ng kanyang katawan? Panginoon. Doon sa dumadaloy ng ilog. Doon mismo? Correct. Oo. Sa ilog. Nasaan tayo Yan dito? sa ilog ng apoy? Wala. Oo. Wala tayo dyan, ano? Tuloy natin yung Wala. Kuya Pipes. 12. Sa 12 yan. Sa 12. Verse 12. At tungkol naman doon sa mga natitira pang mga halimaw, meron silang kapangyarihan na kinuha yung kanilang Ang buhay. tapos ay Pinhabang pero panahon. so ngayon sa pangyayaring ito, nakita ngayon ni Daniel sa gabing pangitain at nakita niya yung parang anak ng tao. Bakit ginagawa ng tao? Kasi hindi siya by nature, by birth, anak ng tao. Siya ay ginawang tao, kaya para siyang anak ng tao. At anong ginawa? Wala tayo dito. Sino ito? Si Christ. Anong ginawa niya? Itong parang anak ng tao ay dumating doon merong ulap or alapaap doon sa langit.
napag-aralan na natin to, pa-up na ito, yan yung divine or divinity of Christ. So, divinity clothed with humanity. Kaya si Kristo yung representative natin. Anong ginawa niya? Lumapit siya sa matanda ng mga araw at inilapit siya sa kanya. Sa verse 14, ayan na, binigay na yung kapangyarihan sa kanya. Kapangyarihan, kaluwalhatian, kaharian, at ng mga tao, bansa, mga lilingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. everlasting dominion. Amen. Not pass away, and shall not be destroyed. Amen. Amen. Ibigay natin yung mensahe ng hukom na ang hukom na ito ay pabor sa atin, tayo yung magmamana ng kaharian ng Diyos na si Kristo ang ating hari sa kaharian walang hanggan at hindi mawawala, hindi magigiba. Amen. Kaya si Jesus ang sandigan, magigiba. Ganun ang kanta natin. Mm. Okay, next Kuya Pipes. Kita nyo yan? Bigyan ko lang ng diin ito yung like the Son of Man with the clouds. Anong kahulugan, anong katotohanan na mensahe ng clouds? Noong unang kautusan, Exodus chapter 19 verse 16, may ulap, siya yung tumabot sa bundok. Tapos yung 10 Commandments na yun, binasag ni Moses, kumuha ka ng the same na bato, dalhin mo dito sa taas. Yung kung ano yung giniba mo doon, yung the same na bato, isusulat ko uli. Yung kung anong sinulat ko doon sa batong yung giniba. Meron na naman ulap. Chapter 4 na ito. Oh, nung natapos yung tabernakulong pinagawa ng Panginoon, nandun yan naman yung ulap. So ang meaning ng ulap, presence ng Panginoon, the holy presence of God. Yan yung kanyang like the Son of Man with the clouds. Nandyan yung divine life ni Jesus Christ na original. Pero siya nag-represent ng tao doon sa Ancient of Days sa judgment. Maliwanag po ba yan mga kapatid? Amen. Opo, amen. So tuloy tayo. Next. Si Daniel, naisip niya, ano ito? Hindi niya talaga maintindihan. So binigay ni Gabriel yung interpretation of the vision by Gabriel. Sabi dito sa verse 17, these great beasts are 4 kings which shall arise from the earth. But the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom for how long? Forever, even forever and ever. Pag mali yung approach at presentation natin sa judgment, ang magpuproduce sa isip at puso at buhay ng mga tao ay takot. Pag mag-contextual tayo ng presentation ng judgment dito sa chapter 7, ang marireproduce dito, pananampalatayang gumagawa na merong sigasig sa ikatatapos ng gawain ng Panginoon. Amen. Kasi kung minsan, wala tayong gawain kasi walang budget. Hindi gawa. Hindi yun. Ang gawain, kung may budget natin o hindi, gagawa ang Panginoon kung sinong gagamitin niya. Originally, ang ginamit niya magbigay ng mensahe ang Israelites. Tinanggihan nila yung mensaheng yun, si Jesus, lumipat ngayon yung responsibility sa atin sa mga Gentiles. Specifically sa ating mga Adventist ngayon. Malungkot lang, maraming gumagawa sa Adventist, pero hindi lahat gumagawa. Ulitin ko, as a church na pinagkatiwalaan ng Panginoon ang mensaheng ito, the 3 angels message, health message, lahat ng everlasting gospel, everlasting covenant, maraming gumagawa, pero hindi lahat gumagawa. Doon sa mga hindi gumagawa na pinagkatiwalaan ng Panginoon, sila yung babagsak sa kamay ng kaaway. Pag may chance kayo, basahin niyo Daniel chapter 11. So yan ang malungkot. Pero
ipag-pray lang natin ngayon na tayo lahat ay makibahagi. Kagaya niyan, pag mag-collect na tayo ng tithes offering, sa halip na word na receive, gagamitin na let's collect the tithes and offering. Bakit yung mga diakono, collector ba Diakono. sila? No, yung mga diakono. Hindi naman sila collector. Sila tatanggap ng mga ikapo at handog na ibabalik sa may-ari. Pari yung let's collect Sila the yung tatanggap. offering. Diba? So dapat babaguhin po pala namin ang words na ito ang ating mga diakono at sila na po kokolektahin na po yung ating kundi sa halip na sabihin na rito ang ating mga diakono upang maglingkod upang Tanggapin. ihandog na Tumanggap. tanggapin ang ating mga handog at ibibigay sa harapan ng Panginoon. So number 2, yung lagi natin na sa ikalalawak. Kalalawak. Worldwide na nga itong gawain, ikalalawak pa. Sa ikatatapos tayo mga kapatid. Dapat sana sa katatapos. Kaya hindi matapos-tapos dahil sa lawak ng mundo. Pati maraming Adventist naniniwala na ang mundo daw ay malapad. Flat earth. Kaya lawak ng lawak yung ginagamit natin. Hindi natin alam, uminom na naman tayo ng alak ng Babylonia. Hindi tayo aware sa mind natin pag sinabi natin malawak. We are riding sa teaching ng flat earth. Pero kung ikatatapos, Matthew 24:14. Yung suporta ng perang ito gamitin sa ikatapos ng gawain ng Panginoon. Kasi nasa last days na tayo eh. End of time na tayo. Opo. Ano pa yung ikalalawak? Tama. Okay? Hindi kaya kuya pati Next, Kuya pati yung Pipes. panalangin Kuya. Go Hindi ahead. kaya pati ang panalangin natin ay fornicated na rin. Oo. Sabi nyo nga nakainom na. Kasi gaya tayo ng panalangin kahapon, speaker ako doon sa church ng pinapangasiwaan ng mga pinsan ko. Binigkas ko doon na lalo na dito sa Pilipinas, karami meeting, pag mag-meeting yung district meeting, at kung sa susunod yung district fellowship, Sabado nagmi-meeting Opo. yung mga leaders. Pero bakit Sabado? Bakit hindi tayo pwede mag-ihaw ng lumahan o bangos sa linggo at meeting tayo mga elders meeting, mga leaders sa araw ng linggo? Kasi yung araw ng Sabat for worship talaga yan para sa Panginoon. Anyway, so tuloy tayo Kuya Pipes. Ngayon, anong ginawa ni Jesus doon? Lumapit siya sa Ancient of Days. Titingnan natin kung yung ginawa ni Jesus sa buhay niya nandito pa siya ay nakaugnay sa hula ni Daniel. So nandito siya, Luke chapter 19 verses 11 to 12. Habang nagbibigay siya ng mensahe ng langit, sinamahan niya ng parabol, parabol sa Tagalog? Kalinhaga. Kalinhaga. Titingnan niyo yung kung bakit. Kung nakikita niyo diyan sa screen, doon sa mga hindi nakakita ng screen, paki-check niyo sa Luke chapter 19 verses 11 and 12. Sabi niya, nung narinig ng mga tao, yung mga Hudyo, dinagdagan niya ang kanyang talinhaga. Bakit? Sapagkat sila ay malapit sa Jerusalem at dahil akala nila na ang kaharian ng Diyos ay darating na. So kaya dinagdagan ng Panginoong talinhaga. Anong talinhaga niya? Verse 12. Meron isang mabuting tao humayo sa malayong Bayan. dako. Bayan. Lupain. Anong lupain? Upang tumanggap sa kanyang sarili ng kaharian. At tanggap ng kaharian, ano nang gagawin niya? Okay, babalik na. Babalik na. Oh. So yun yung pinag-aralan natin last week. Anong ginagawa ni Jesus doon sa langit? Diba? Okay. Opo. So itong ginawa ni Jesus sa Luke chapter 9, verses 11 to 12. Kasi sabi niya lahat ng ginagawa niya
ayon sa kautusan ni Moises sa mga propeta at mga awit. Luke chapter 24 verses 44 and 45. Mm. So titignan natin kung nakaugnay ito kay Daniel. Kung nakaugnay talaga. Daniel 7:13 and 14. Like the Son of Man, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, came to the Ancient of Days, and they brought him near. And there was given him dominion and glory and kingdom. Yung pagbalik para ni Jesus sa langit, hindi para magtayo ng kaharian. At para pag natapos yung kaharian, ay babalik na siya. Yung pagpunta niya yon, yung kaharian na hinanda ng Panginoon, ng Diyos, the foundation of the world, ibibigay sa kanya bilang hari ng mga hari. Pero bago ibigay yun ng lubusan, meron munang paglilitis, tawag na accounting sa kanyang bayan. Yan ang napag-aralan natin last week. Kaya tinuloy natin itong judgment. Next, Kuya Pipes. Halos paulit-ulit lang to. No. Yan. Ngunit ang hatol, nagkaroon ng hatol, tinanggalan ng pangyarihan ang maliit na sungay at nakita na natin yan dito. Lahat. So pipili tayo sa mga Bible students na anong kaharian ang pipiliin natin? Yung kaharian na kung tinayo ng kaaway na magigiba, mapapasak magpakailanman, o doon sa kaharian ng Diyos na inihanda niya sa atin bago pa itinatag ang salita. Mhm. Yan. So ano nga yung issue natin? Kung tayo iniligtas na ng Diyos sa biyaya sa magitan ng pananampalataya, bakit meron pang hukom? Oo. Oo, ituloy natin, Kuya Pipes. Right, please. Tapos na yan, tapos na yan. Magkaiba tayo ng slide. Mm. Ito bang Ephesians chapter 2 verse 8 totoo o hindi? Totoo yan. Totoo. Itong Ecclesiastes chapter 12 verse 14 na dadalhin ng Diyos ang lahat ng mga ginagawa sa hatol. Kung ito man ay sikreto, o ito ay mabuti, o ito ay masama. Tama yan? Hindi. Oh, sa Bible eh. Di tama din yan. Tama, oo. Ngayon, kung pareho sila tama, titingnan yung linalaman. Nag-uugnay yung dalawa, hindi. Hindi. Magkasalungat. Inligtas sa biyaya, pero hatulan tayo sa gawa. Para siyang nag-aaway, ano? Mm. Pero Ngayon, para maintindihan natin dito. po, sige po. Ha? Pero kung Pag iintindihan po tinignan natin yung context po nung sa Ecclesiastes 14:12, para may kaugnayan din po sila dun sa grace din po sa Ephesians 2:8. 12:14. Oh. Ganito kasi yung nangyayari. Yung isang na umalis nga sa Adventist, ito yung inaano niya na kumukontra. Pag tinignan natin ito, kailangan maging maingat tayo kung paano natin ito iuugnay. Isa lang ang ugnayan nito, yung mensahe ng kaligtasan. Ano? Tama. So ngayon, maintindihan natin ito dahil pag pinag-aralan natin yung Bible, lalo yung mga prophecy, yung salvation, meron siyang tinatawag na paradoxical problem. Yung paradoxical problem, babaw na tingin, parang nag-aaway sila, parang kumukontra. We are saved by grace through faith. We will be judged by works, kung mabuti o masama. So, tingnan natin Kuya Pa. Sino yun? Bakit daw? Baka kulang yan Kuya Pa. Atras mo muna. Kasi PDF ito eh. Tatanong niya. Nagdiretso siya ng gano'n. Oo. Okay. Sige. Okay. So, nakita niyo yan, yung paradoxical problem, triangle dyan, mga kapatid. Dalawa, di ba? Oo. Anong kaiba ng triangle na to? Ay, huwag mo na. Ay. Magkaiba. Kasi Sige. ito, PDF ito. Hindi ano. Hindi.
Oo. Kasi may PDF ako dito. Pasok, nandun, pasok. Tunog? Sunod. Sandali ha. Yun. Yan ang mahirap pag nasa Pilipinas. Mahinang net. Mahina nga yung wifi. Kuya Piper, Kuya Piper, ano niyo po ako na Oo, sige, sige. lang Bibigyan po ko kayo para lahat. ano ko. Oo. Kasi tinuturo ko po sa bagong Ayaw, binyagan ngayon yan. ikot lang, Oo. Nagkaroon ka na, wala pa. Bibigyan ko sa inyo Bigyan lahat, ka na tubig yun. pati dito. Apo, apo. Sandali lang mga kapag. Meron kasi Sige akong lang po, bisita sige lang po. Inom ka muna Sige ng lang po, tubig. sige po. Sabaw ng buko ah. Okay. Kuya Pipes, sana Hoy. tayo. Ito na, oh. Ah, ah. Nakita ko na to sa Facebook eh. Abay, sukat na kalay na gagamitin nyo rin pala to. Nakikita ko na to sa Facebook eh. Yan. Next. Justified by faith alone versus just judgment by works. Ay, di pala. Just by works. Maganda kuya yung ano, no? Naliliwanagan ako sa ano. Kaya sabi ko nagiging maingat na ako ngayon. Ayoko nang magparahas-rahas, mag ano ba, sabi-sabay pa huwag ka magpataka, salita-salita. Kasi ihahatol ng Diyos sa atin yan pag nagkamali. Pag Sayang nagkamali pala si talaga. Jong. Wala po, ewan ko kasi. Nga pala, meron po kasing ano sa SAES, tawag po, anniversary po ng SAES. Baka po nandoon po silang mag-anak. Kasi po dito ay tinatakil ko na yung Daniel pero pinapaliwanag ko lang paano nalipat yung Sabat. Pero wala pa ako tatapat doon sa judgment. Okay lang po kayo dyan, Kuya Pipe. Okay lang. Mga kapatid, konting pasensya lang ha at ang ating tagapagsalita ay medyo naabala ng kaunti. Nasa Pilipinas eh. Pag nasa Pilipinas talaga Wala siya kuya, wala siya dito eh. Ay, Nawala siya? Baka yung internet, oo. Baka sa internet Wala niya, siya. na internet na. Ano, itutuloy ko? Oo, tuloy mo na. Tuloy po. Kaya nyo na, kayo na po yung ikalawa. Tuloy, kaya mo naman. Ito yung paradoxical problem na sinasabi. Apo. Sikapin natin paliwanag ha. Sige po. Yung justified by faith alone. Yung inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Tama. Yung mga Bible verses dyan, yan ang tumutukoy dito sa category A, justified by faith alone. Marami ang kukuha lang tayo ng ilan, ano? Roma 3:20 at saka 28, Brad Ariel. Pakina lang. Roma 3. 20 at saka 28. Roma 3, 20 at 28. Ito po, Roma 3, 20. Ito po sinasabi. Sapagkat sa magitan ng mga gawa ng kautusan, ulitin ko po, sapagkat sa magitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na itinuturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa magitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. And verse 28, sabi man sa 28 naman po,
Hmm. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuring na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Mhm. Malinaw yan, no? By the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight. For by Yes. the law is the knowledge of sin. Yan yan. Yung Yun 20 lang ang tsaka trabaho talaga. 28, magkakuan sila, magka-cross-reference sila, Para magkapalahay. Yung magkakontra. chapter 4 verse 5 naman, ito naman tumutukoy sa umaaring ganap sa hindi nakakakilala sa Diyos. Ano kaya sa Tagalog niyan? Ngunit sa The one who kanya, justifies the ungodly. sabi po rito sa 4:5 po ng Roma, Hmm. ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao. Ang kanyang pananampalataya ay itinuturi na katwiran. Yung ano? Ang inaaring ganap, yung masamang tao. Sa ating pag-iisip ng mga tao, parang hindi katanggap-tanggap to, pero ito yung katangian ng Diyos eh. No? Mm. Kaya talagang by grace alone, through faith alone, tayo naligtas. Yung iba mga talata dito, pagbigay ko sa inyo nitong kopya ng PowerPoint, paki-check nyo na lang na isa-isa para makita ninyo na ang lahat ng mga ito ay tumutukoy do sa category A, justified by faith alone. Pupunta na tayo to judged by works. Tandaan natin, no? Itong dalawang grupo ng mga teksto at the surface, nagsasalungatan sila. Isosolve natin ito, no? Punta muna tayo dito sa judged by works. Brad Ariel, pwedeng pakibasa yung Matthew 16:27. Apo, Matthew 27. 16:27. Aha. Ito po, 16:27. Ito Mm. po ang sabi, 16:27. 16:27. Ito po sinasabi sa 27. Opo. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel Mm. sa katwiran at ng kanyang ama at Mm. kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ito mo, no? At the surface, talagang hahatulan yung tao sa kanyang gawa. Samantalang dito sa una nating grupo ng mga talata na binasa, sa pamagitan lang naman pala ba tayo aariing ganap. Kaya talagang makikita natin na parang may problema. Pero ayusin natin ito, no? Dito sa John chapter 5, verse 28 and 29, Brad Ariel. 1:5 po, no? John 5, 28 at saka 29. 5:28-29. Hmm. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Hmm. Mga silabas ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Nakita natin, no? Ito mga natitira ng mga Bible verses, yung ibinibigay na mensahe nito, talagang ang dating, hahatulan sang-ayon sa gawa. So may problema talaga. Nagsasalungatan itong dalawang grupo. Paano nating lulutasin ito? Yan ang katanungan. Mga kapatid, meron pang ito, no? Binasa na ni Brad Ariel kanina yan. Hindi na natin babalikan yan, no? Yan. Nandiyan na pala, hindi nyo nahahanapin, ano? Nailagay na rin natin. Yan. No? Kusog mo pa Ah, kuya, balik mo na kuya. Yan. ha? Yung kanina kuya, iunan niyo pa ulit. Ito to. Ayan. Yan. Oh, ito. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng katwiran na ating ginawa, kundi ayon sa kanyang awa, iniligtas niya tayo.
sa pamagitan ng paghugas. Ano yung regeneration, Brad Ariel? At sa pagbabago ng nagawa ng banal na espiritu. Yan, ano? Ito yung justified by faith alone. So, inilagay pala natin ito, yung mga Bible verses. So, hindi nyo nahahanapin. Pwede naman i-double check nyo rin yan sa mga Bible ninyo kapag ka naibigay ko na sa inyo. So, tutungo na tayo sa mga susunod na screen. No? Ito yung just by works. Binasa na ni Brad Ariel kanina. No? Tingnan lang muna natin tong 2 Corinthians 5:10 at saka Romans chapter 14 verse 10. Magkapareho halos yung mensahe na taglay nito. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in the body according to that he hath done, whether it be good or bad. Ganon din yung sinasabi dito, no? But sa 14:10 ng Romans, but why thou judge thy brother, or why thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. You know? Pareho po lahat ang kanyan. Ngayon, dahil paradoxical yung problem na yan, ang solusyon niya, paradoxical. Sapagkat samantalang batid natin na totoo na hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mga gawa, Yet, ganun pa man, ganun pa man, tayo ay iniligtas naligtas tungo sa sa paggawa mabuting ng gawa. mabuti. No? Sa Ito mabuting ang nagiging resulta ng pagkakaligtas natin sa pamagitan ng biyaya. Nagre-resulta ito sa paggawa ng mabuti. Yung mabuti nating gawa, hindi yan nakararagdag doon sa pagliligtas na ginawa sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya. Ito na yung nagbabalance ng mga Bible verses, mga kapatid, yun nasa ilalim. Kaya nga kung babasahin natin yung Ephesians chapter 2 kanina, verses 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, lest any man should boast. Itong Ephesians chapter 2 verse 10, ang verse na to, ang sabi, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Pakibasa sa Tagalog, mayroon yata tayo sa Tagalog eh. Ay. Sapagkat tayo kanyang pinaka mahusay na gawa Hmm. na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na Amen. inihanda ng Diyos ng una pa upang siya'y nating lakaran. Ganda, no? Itong mga Bible verses ito, mga kapatid, basahin natin yung Titus chapter 2, 11 to 14, Brad Ariel. Tito times Tito 2, 11. 11 to 14. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, Amen. na nagtuturo sa atin ng matapos itakwil ang masama at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay na may katinuang matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. 13. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Last 14. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos sa lahat ng mga kasamaan at pagkalinisin para sa kanyang sarili. Ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Amen. So mga kapatid, no? Hindi talaga maaaring magsalungatan ng Biblia. At the surface, parang ganun. Pero kapag ipinagpatuloy natin ang pagsaliksik, matatagpuan natin na ang Bible, meron din sagot sa mga seeming
contradictions, but the Bible has all the answers also to balance those contradictions. Katulad ito, meron tayong solusyon, no? Ano nakikita ninyo sa inyong picture? Mangga. Mangga, di ba? Manggang Pero kalabaw. yung kaya mga dahon na kung saan makikita yung bunga ng mangga, sa palagay nyo, yan ba dahon din ng mangga? Hindi. Hindi na Dahon siya ng ano yan, mangga. mga kapatid? Ibang dahon eh. Yan ang dahon yan, dahon ng dalandan, hindi ba? Dahon po ng ano yan, tinatawag namin na Dalandan tawag ito dito. Dalandan. Dalandan. Hindi Oo. po, ang tawag po namin dyan iba eh. Ang tawag dyan yung dalawang muka. Balimbing. Balimbing. Balimbing yan, balimbing. Hindi po dalandan yan, balimbing. Balimbing nga yan, Brad Ariel. Dalawang muka eh. Oo. Ito na, no? Sunod-sunod na mga tanong na ito, mga kapatid. What two terms may a judge use when stating the verdict in a courtroom? Ano daw yung dalawang termino na ginagamit ng hukom kapag ka siya ay nagbibitiw ng kahatulan? Nandito yung sagot na rin, no? Deuteronomy chapter 25 verse 1. If there is a controversy between men and they come into judgment, that the judges may judge them, then they shall justify the righteous. Anong gagawin? If yung matuwid ay pawawalang sala at yung buktot ay hahatulan. No? Ito, sa magkabilang panig, sa kaliwat kanan, yung pagkakahalintulad, yung works of the law o gawa ng kautusan at gawa ng pananampalataya. Yan yung dalawang paraan. Parehong ginagawa niyan, parehong sumusunod yan, pero iba yung motivation, mga kapatid mo. Yung Apo. isa, makikita natin yung letter of the law na tinatawag. Sa English, ang tawag dyan, legalism. Dito naman, sa works of faith, ang motivation niyan, pag-ibig from the heart. Outward appearance versus from the heart. Andiyan yung mga Bible verses, mga kapatid. Subukan muna natin yung outward appearance. Brad Ariel, pwede pakibasa Luke chapter 16 verse 15. 16, 15. Hmm. 16, 15. Ito po sinabi sa 15. Ito po sinabi sa 15. At sinabi niya sa kanila, ulitin ko po. At sinabi sa kanila, kayo ang mga nagmamatuwid sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Subalit, nalalaman ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat ang pinakadakila ng mga tao, ang pinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Wow. Talaga. So, ibig sabihin, hindi tumitingin ng Diyos sa panglabas, kundi sa panloob. Oo. Yan. Pwede tingnan natin yung Romans chapter 6 verse 7, yung tinatawag magmula sa puso. Yan. Romans 6 verse 7. Romans 6 verse 7. 6. 17 po, no? 17 nga pala. Apo. Ngunit, salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumusunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwalaan kayo. Wow. Yan. Works of faith yan. Spirit of the law. Dito sa works of the law, letter of the law, competition, Luke chapter 22 verse 24, Brother Ariel. Luke 22. 24. 22 verse Luke 22. 24. Ito po. 22, 24. Saan ka ba yun?
nagkaroon ng isang pagtatalo-talo sa gitna Mm. nila kung sino kaya sa kanila ang itinuturing na pinakadakila. Competition talaga. Pero dito sa Spirit of the Law naman, Philippians chapter 2 verse 3. Ito yung gesture of humility. Tingnan natin, Philippians chapter 2 verse 3. 2 verse 3. Hmm. Ito po sinasabi sa verse 3. Hmm. Alaman ito. Verse 3. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpaligsahan o pagmamataas, Hmm. kundi sa kababaan. Hmm. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Ito yung isa sa mga challenges ng Kristiyano, yung paano maging mapagpakumbaba na isasaalang-alang natin na ang ating kapwa ay higit na mas mabuti kaysa sa atin. No? Only by the grace of God we Kaya will kuya, be able mahirap. to Kaya kuya, exercise. napakahirap pong magpakumbaba no? Dahil Oo, nasanay tayo sa pagmamataas. totoo. Yan po yung isang dahilan. Kailangan talaga natin ng Holy Spirit. We cannot do it on our own. Dito naman sa particular, Philippians 3 verses 4 to 6 compared to works of faith is not conscious. Philippians. Epeso po ba yung Philippian? Hindi, Philippians. Philippos. Pilipos pala, no? Mm. 3:4. Yan pala, 3:4. Kasi, Yan pala. oh, Bagamat ako'y may dahilan, magtiwala rin bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman. mm, Kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman ay lalo na ako. Verse 5. grabe yan. Oh. Tinuli ng ika-8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na sinilang ng Hebreo tungkol sa kautusan ay Pariseo. Mm. 6. Tungkol sa sagisag ay taga-usig ng iglesia. Ayon sa katwiran, nasa kautusan ay walang kapintasan. Wow. Mm. Dito naman. Galing, no? Thank you, thank you. Dito sa Spirit of the Law, not conscious. Parang naglilingkod ka pero hindi mo alintana kung ano yung tinatawag na magiging hindi mo alintana kung anong ang magiging dulot na kabutihan nito para sa sarili mo. You're not Basta pang conscious. mahalaga, ginagawa mo lang. Oo. Kusang loob. Yan. Matthew 25:38 and 39. Tapos to, Kailan ka namin nakitang isang ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Ang galing, ano? Yun yung mga naglilingkod ng tunay na paglilingkod. Hindi naghahanap ng kapalit. Kusang loob na ginagawa nila to na ganito ang naging kahayagan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. No? Mas minarapat niyang ilagay tayong higit na mas mahalaga kaysa sa sarili niya. Ito yung 5 iba't ibang parties sa courtroom. No? The accuser, the accused, the judge, the defense lawyer, and witness. Nandiyan yung mga Bible verses. Ang accuser si Satan. Ang akusado tayo. Ang Kuya, judge, hindi pa nalipat, kuya. the Heavenly Father. Ang defense lawyer, si Jesus Christ. No? He is interceding for us. At ang witness, ang Holy Spirit. Yan yung parties do sa courtroom. 5 yan. Satan, the sinner, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nandiyan yung mga Bible verses, mga kapatid, no? Hindi na natin babasahin isa-isa yan. Mapapasa inyo naman tong kopya na to. Medyo, eto na.
Sapagkat ang mga akusasyon ni Satanas, sandali nawala si Brad Ariel. Because of Satan's accusation of God before the universe, it is truly God who is on trial more than humans. So lumalabas na ang ating Panginoong Diyos ang siya mismo ang nasa ilalim ng tinatawag na paglilitis, higit pa kaysa sa mga tao na kanyang nilalang. Totoo na ang desisyon, decisions regarding which humans are qualified to be saved is a part of the judgment, but the heart of the issue is centered around God as agape. Anong issue? Ang Diyos nga ba ay totoong agape na katulad ng kanyang pagkakapakilala sa kanyang sarili? Is God really agape? Agape is love that He has portrayed Himself to be. Let's continue, mga kapatid. Let's read this one. In the judgment of the universe, God will stand clear of blame for the existence or continuance of evil. It will be demonstrated that divine decrees are not accessory to sin. There was no defect in God's government, no cause for disaffection. When the thoughts of all hearts shall be revealed, both the loyal and the rebellious will unite in declaring just and true are thy ways. Thou King of kings, O King of saints, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thy judgments are made manifest. So lahat, both the saved and the unsaved, will testify to the justice and to the truthfulness of God. Makikita natin yan sa Desire of Ages, page 58. Pero yung Bible verse na applicable dito mismo, Revelation 15 verses 3 and 4, mga kapatid. No? Maganda. Ito naman, nakita na natin to, Romans chapter 3 verse 19. No one can say that he does not know what sin is. Yes, every person in the world stands guilty before God. Pwede yung pakibasa sa Tagalog, Brother Ariel? Opo. Roma 3:19. 19. Oo. Konti na lang yung screen natin. Opo. Roma 3. Ayaw magpakita. Ito 19. Sabi po, ngayon ay nalalaman natin na anuman sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. That all the world shall become guilty before God. Kasi Romans chapter 3 verse 9 and 10, di ba? Walang Opo. batwid, wala ni isa man. Wala kahit Diba? isa. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo makasalanan. Hindi Pantay-pantay nakaabot. tayo. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pakibasa yung 1 John chapter 4 verse 17 sa Tagalog, Brother Ariel. 1 John 4:17. Verse 17. 1 John 4:17. Oo. Dito yung naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Kita natin, no? Ang tawag dito, there is no fear in love. Perfect love cast away all fear. Oh. Pag araw ng paghuhukom, hindi tayo matatakot, hindi takot ang mararanasan natin, kundi katiyakan ng kaligtasan, mga kapatid. Ito, our good works will be used by Jesus Christ to prove to the accuser, Satan, that we believe that Christ is our righteousness. Merong isang, sige, pakibasa Jeremiah 33 verse 16. Ito po sa 16. Ito ang sabi, Oo. sa araw na iyon ay maliligtas ang Huda at ang Jerusalem
Hmm. ay maninirahang tiwasay, at ito ang pangalan ng itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay ating katwiran. Amen. Yan din ang laman niyang in Zechariah chapter 3, 1 to 4. Itong verses 16 to 19 ng chapter 4 ng 1 John. Nabasa natin yung verse 17 kanina. Ang tawag dyan God is love. Di ba? Opo. Perfect love cast away all fears. Mhm. While Satan may be right in accusing us as sinners, Christ our lawyer brings up our good works, not to prove our righteousness, for we have none, but to prove that our faith is in His righteousness. No? In the pre-advent or investigative judgment, these works will be used by Christ, our defense lawyer, to prove our faith is in His righteousness. Romans 10 verse 4. Once he does that, Satan will have to prove that Christ himself is a sinner. This he cannot do because Christ himself testified, and the mere fact that he triumphed at the cross is the most powerful evidence that he succeeded in having met the positive demands of the law, his perfect obedience to the will of God. At the same time, he also met the just demands of the law, and is having put to death that sinful nature which he assumed at his birth when he was sent into the world, according to Romans chapter 8, verse 3, to reverse or to solve the problem of a sinner like you and me. Romans 8:3 says, "For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. And on account of sin, he condemned sin in the flesh." Verse 4 says that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. As a result, Jesus, the champion of love, Christ, the winner in this case, and rebuke Satan. Ito na yung kasama sa earlier verse na nando sa kasama sa hilera ng binasa ni Brother Ariel. Pero ito, is this not a brand plucked out of the fire? Zechariah chapter 3 verses 1 to 4. Pwede pakibasa, Brother Ariel? Zechariah 3, 1 to 4. Dahil lang po sa pampanya. Zechariah. Dito po, sandali po. Sige. Zechariah. Okay, alam ko no. Maliit aklat kasi. Ayan, Zechariah 3 to 4. 3 verses 1 to 4. Opo. Chapter 3 verse 1 to 4. Ito po. Sige. Pagkatapos ipinakita niya sa akin si Josue na pinakapunong pari na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang paratangan siya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas. Ang Panginoon na pumili sa Jerusalem ay sumasaway nawa sa iyo. Di ba ito'y isang gatong na iginawad sa apoy?" Si Josue nga na nakasuot ng maruming damit ay nakatayo sa harapan ng anghel. Sinabi ng anghel sa mga nakatayo sa harapan niya, "Hubarin ninyo ang kanyang maruming kasuotan." Sinabi ng anghel kay Josue, tignan mo, aking inaalis ang iyong kasamaan at dadamitan kita ng magarang kasuotan. Ang ganda niya. So talagang itong katuruan na to, mga kapatid,
na investigative judgment, hindi nakakatakot ito na katulad ng mga unang panahon ng pag-aaral ng ating mga pinuno nung araw, sapagkat tayo bilang isang kilusan ay patuloy na nakakatuklas ng katotohanan. Naging isang payo ng ating mensahero na hindi nangangahulugang ang ating turo ngayon ay yan na yung tama, ay titigil na tayo sa pagsaliksik. Maaring ang inaakali na nating tama, isang araw masusumpungan nating meron palang dapat ayusin. Katulad nitong investigative judgment, nakita natin na dapat siyang ilagay sa ayos, na dapat sumang-ayon dun sa pagliligtas na tinupad at ginampanan at pinanagumpayan ng ating Panginoon Hesukristo. No po? At sa gabing ito, umaga dyan sa Pilipinas, atin din natuklasan na ang investigative judgment is good news. At dapat nating iproklama na bahagi ng panukalang pagliligtas, mga kapatid. Brad Ariel, may gusto ka Kuya, may tanong lang po ako. So, ibig Sige. sabihin yung investigative judgment hindi nawala. Pero ang tanong lang dito ay, kailan po nagsimula yung investigative judgment? Yan ang Actually, tanong. kapag ka isa sa alang-alang mo yung tinatawag na the whole preponderance of the scripture, yung first phase of investigative judgment ay itatalaga mong naganap sa Genesis chapter 3 verses 9 hanggang 15 hanggang ibigay yung first gospel promise. Bakit ka mo? Yung unang apat na tanong sa bungad ng buong aklat ng Bible mismo, yung apat na tanong na ibinigay sa ating pinakaunang mga magulang, mapapansin mo, talagang investigation yon. Di ba? Tinanong niya, Adan, nasaan Nasaan ka? Di ba? Nasaan ka? Kumain ka ba? Tapos Oo, hinanap niya kumain. naman yung asawa ni Adan. Oo. Yung dalawa, yun din, sila din yung author ng turo no? Opo. Pero sa dakong huli, ating mahihinuha na ang talagang sinisisi nila yung Diyos. Di ba? Sino Opo. nagbigay sa babae? Di ba ang Diyos? Ngayon, ang babae, sino naman ang sinisi? Yung ahas. Pero pagdating sa ahas, hindi na siya tinanong. Kasi meron silang initial encounter eh. Sa Revelation chapter 12 verse 7, di ba? There was war in heaven. Yan So po. yung tinatawag na unang phase ng investigation, ng investigative judgment, sa Genesis chapter 3. First phase, Chapter first phase yan. Pag mayroong mga tanong, investigation yan. Ganyan na si paghuhukom, cross-examination. Di ba? Investigation yan. Ano naging verdict? Yung Genesis chapter 3 verse 15. Yung verdict, magmulat-mula pa mga kapatid, ang verdict ng Panginoon laban kay Satanas at pabor sa atin. Amen, Ano amen, sabi? amen. I will put enmity between Yes. you and the woman, between your seed and her seed. He shall bruise your head, but you shall crush his. You shall bruise his heel, but he shall crush your head. Di ba? Yes. Yan ang first gospel promise. Tapos we came across a while ago, yung John chapter 12 verse 31 to 33, di ba? Now is the judgment of this world. Ngayon, kung tutuusin, kung ang judgment of this world na alam natin ang nararapat na lasapi ng sanglibutan ay kamatayan, pero nung wikain ng ating Panginoon Kristo yung kanyang pronouncement sa John chapter 12, 31 to 30, now is the judgment of this world. Now the ruler of the world shall be cast out, and I, if I am lifted up from the earth, will draw all men unto me. This is said signifying what death he would die. What death did he die? The death on the cross.
kung ihahanay mo yan doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14, mga kapatid. Pwede pakibasa, brother. 2 Corinthians po. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Ito'y humahanay doon sa John 12:31 to 33. 2 Corinthians chapter 5 verse Verses 14 and 15. 14. Maski 14 and 15. 14 lang, sige. Ang sabi, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Hmm. Ilan daw ang namatay? Lahat. Ngayon, yung isa nagpapabautismo, ano yung laman ng puso niya na kaya siya nagpapabautismo ay kanyang tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya ang isang katotohanan na ginampanan ni Kristo. Di ba yun yung ang kamatayan ni Kristo ay kamatayan niya at ang No. pag-ahon niya sa tubig ng libingan ay pag-ahon niya rin tungo sa bagong buhay sa pamamagitan ng pagkabuhay na magbuli ng ating Panginoon Kristo. Kanyang tinataglay sa pamamagitan ng pananampalataya that the death of Jesus Christ is His death and His resurrection is and the resurrection of Jesus Christ is His resurrection. Yan, mga kapatid. No? Lahat tayo namatay kay Kristo. The death of Jesus Christ is our death. Mhm. Ngayon, yung nakikita nyo sa screen, mga kapatid, mahabang paliwanagan nito, ipadadala ko na rin sa inyo itong kopya na to. At higit na mas magiging makatarungan tayo sa pag-unawa nito kung ibibigay natin ulit kay Brother Epi yung pagpapaliwanag dito, no? Apo. So, lalampasan na natin yan. Pati ito. Kuya, balik ako doon sa ano, kuya. Doon sa Saan? sinasabi niyo po. Maganda po yung sinabi niyo eh. Yung ano po, yung kasi diyan tanong ko nga eh, kailan nagsimula investigative judgment, di ba ba? Kasi bagamat naniniwala Genesis pa rin chapter tayo. 3. Ibig Doon mo sabihin umpisa pala, doon mo doon umpisa. pala magsisimula pala tayo dun sa Genesis chapter 3 Oo. kasi nandito yung paano nilitis yung mag-asawa. Kung Nilitis paano yung sila mag-asawa. Tapos, di ba, Mm. hindi naman sila namatay agad? Mm-mm. Oh. Ang totoo, Bin- wala pang namamatay ngayon. Yes. Lahat natutulog lang. Natutulog Bakit? lang kay Kasi Kristo. merong tupang pinaslang bago pa man matatagan sa libutan. Ano Magmula yung Revelation umpisa pa lang, 16 yun. gospel na, mga kapatid. Opo. Nung mahulog sa kasalanan ng ating unang mga magulang, hindi nagulat ang Panginoon. Mm. Yung yung emergency plan niya, yung exigency plan niya, nag-kick in kaagad. Oh. Alangan namang yung anak niya na dapa, itatapon niya na. Kung meron kang anak, nakita mo, tapos dumumi, anong gagawin mo? Dahil dumumi, itatapon mo yung anak mo kasi dumumi siya? Yun Hindi. lang, mahirap. Aalisin mo yung dumi, hindi ba? Opo. Aalagaan mo yung anak mo. Oh. Hindi mo itatapon yung anak mo. Ganon din tayong pinagpahalagahan ng Panginoon. Pwede niya na tayong itapon kasi nagkasala tayo, pero ganun ginawa ba? Hindi. Lahat ng paraan ginawa niya hanggang sa humantong sa krus ng Kalbaryo, hindi ba? Ganun tayo Opo. kamahal ng Panginoon. Kaya, ang umpisa ng investigative judgment, do sa Genesis chapter 3, yan, mga kapatid. Ano yung nangyari noong 1844? Ito yung ikalawang bahagi ng tinatawag ng kanyang gawain. Anong gawain? Yung second phase of the judgment. Di ba? Doon sa earthly sanctuary, nakita natin, dalawang phase yan eh. Isang earthly ministry at saka isang heavenly ministry. Yung buong sanctuary. Yung Eastern Square, yan yung earthly ministry niya. Diyan naganap yung gospel. Yung Western Square niya naman, diyan naganap yung tinatawag na Day of Atonement, antitypical Day of Atonement, diyan na nag-umpisa yan. Pero
mahabang talakayan ngayon niya, kaya hindi natin isang araw, pinangako ni Brother Epi, babalikan natin yan, Day of Atonement, tsaka yung dalawang kambing, babalikan natin yan. Hindi natin gagawin ngayon yan. Itong nasa screen nyo, lalampasan muna natin yan. Pati itong Old and New Covenant, mga kapatid. So far, ang masasabi ko, base dito sa ating mga pinag-aralan ngayon, malinaw na sa atin na ang investigative judgment pabor sa lahat ng mga banal. Lahat para Amen. sa atin lahat ito. At Ibig ito sabihin ay po, laban kuya, sa lahat ng mga kaaway ng Diyos. Yung mga kaharian na sumulpot na ang naging panukala nila ay itumba yung kaharian ng Panginoon. Hindi mangyayari yun, mga kapatid. No? Saka sa pa po yan, sa pag-aralan natin, para lumabas, kapag ang sino may sumampalataya kay Kristo talaga, Hmm. talagang meron talaga tayong kaligtasan. Yun ang kinalabasan talaga. Totoo. So, Kaligtasan anong talaga. conclusion natin? Ayan, sa screen. The whole Ang, purpose, please continue, Brother Ariel. the whole purpose of the pre-advent judgment is to vindicate believers against the accusations of Satan. This Amen. is necessary before Christ can come to take us to that heavenly hope. Amen. Amen. Yan, mga kapatid. Itong kopya nito, padadala ko sa inyong lahat. No? Amen lalo ako. Hindi natatapos dito ang pag-aaral natin. Kaya lang natin ito pinag-aralan ngayong gabi, ngayong araw dyan sa Pilipinas, sapagkat meron ng commotion na nangyari na nabubuhay lang ulit itong pag-aaral na to kapag ka merong isang malaking figure na medyo umaklas at bumitiw. Pero makikita natin, wala tayong dapat ikahiya doon sa katuruan na to. Dapat tayo matuwa dahil dito sa pag-aaral na to, ang nakataas dito yung tagumpay ni Jesus Christ. At ang tagumpay niya para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen po. Amen. Salamat kuya, Pai. Ikuha ko sa inyo ito, mga kapatid, no? Salamat sa inyong pananatili. At karamihan sa inyo, meron akong mga email na padadala ko sa inyo. Yung pong mga walang email, pakilagay nyo sa group chat do sa Pogi Philippines. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga. Meron pa po tayo mga ilang minuto. Baka meron kayong gustong sabihin. Let's give some thoughts and reflections about the study we had tonight, this morning in the Philippines.